Okay, darako tayong kaagad sa lesson natin. The central purpose of why there is a youth ministry is to grow the ministry. Ulitin ko. The central purpose of why there is a youth ministry is to grow the ministry. Hindi ito gagawin para meron tayong masabing youth ministry na parang design lang siya sa isang church or para makasabay tayo sa ginagawa ng ibang church or para masabi natin na sa church namin may youth ministry. Hindi ito basta ginagawa lang na may masasabi lang na ginagawa. Ang purpose ng youth ministry ay para makatulong siya sa paglago ng buong ministry. Kasi noon pa man talaga ay plano ng Diyos na lumago ang ministry. Kaya kapag sinabi mong youth ministry, ilagay mo sa isip mo na this is for the growth of the ministry. Gagawin ko ito, i-establish ko ito, and sa ganon, maging bahagi ito ng paglago ng ministry. God's plan for His ministry is to grow spiritually and also numerically. Kaya kung pagpipiliin tayo kung quality or quantity, syempre doon tayo sa quality. Diba? Pamimiliin ka ng kung anong klaseng ministry ang gusto mo. Quality or quantity. Syempre, pipiliin natin ang quality. Pero, hindi pwede na ang quality, yung totoong quality hindi pwede na ang quality, kapag ito'y totoong quality, hindi pwedeng hindi ito magpuproduce ng quantity. Kasi kung sinabi mong quality ang pinili mo pero walang quantity na nangyayari, then hindi talaga ito quality. Kasi kung quality yung worship, kapag quality yung flow ng worship, quality yung flow ng discipleship, quality yung sistema ng discipleship, quality yung pagkaka-train ng iyong disciples, quality yung pagkaka-mature nila, turo sa kanila, quality yung tinuturo, quality yung pinipreach, quality ang training nila sa evangelism. Kung quality talaga yung pinili mo, hindi pwedeng hindi mag-produce ng quantity. Kaya ibig sabihin nito, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang quality sa quantity. Kasi pag pinili mo rin ang quantity, syempre, matcha-challenge ka na yan. Lumalago, dumadami, pero hindi quality yung worship service. Dumadami, pero hindi quality yung discipleship. So, ibig sabihin nito, pag may quantity, eventually, imo-motivate ka niya na gawing quality ang lahat. Pag tinanggal mo ang isa dyan, magiging imbalance na. Ang plano ng Diyos
ay quality maging Christ-like disciple. Yan lang ang talagang quality. Ano ba talagang nasa isip mo pag sinabi mong quality? O ito ilalagay natin sa ating isip. Ang quality believer is Christ-like believer. As in talagang na-mold siya kay Jesus Christ. Dahil pag na-mold siya kay Jesus Christ, then hindi na mahirap para sa kanya gawin yung works of Christ. And then sabi ng ating Panginoon, bear much fruit. That's quantity. Hindi ka makakapag-bear ng maraming fruit pag hindi ka quality. Okay? Pero plano ng Diyos, both. Hindi ka pwedeng mamili ng isa lang. Plano talaga ng Diyos ang both. Huwag mong gawing excuse yung sinasabi mong quality kasi ang iyong pinagpo-focusan. Pero sa totoo lang, hindi kayo nakakapag-produce ng quantity kasi hindi kayo quality. Quality will produce quantity and quantity will produce quality. Okay? Diyan ang plano ng Diyos, ha? Yan ang plano ng Diyos. Ang mag-produce ng quality disciples as much as possible, as many as possible. Quality and quantity. Often, because we want the ministry to grow, what enters the mind to do is what we do immediately. Or, what most people do, we imitate right away, but end up with nothing, and the results are disappointment and frustration. Minsan kasi masyado tayong desperado na makita yung paglago sa ating youth ministry or sa ating ministry, kabuuan ng ministry. Sa ating pagkadesperado na makita kaagad ang paglago. Basta-basta na lang tayo gumagawa. Ano yung pumasok sa ating isip? Good idea. Sige. Kung ano yung nakita natin ginagawa ng karamihan, sige, gayahin ka agad. Pero, yung ginagawa natin ito ay hindi siya fruitful. Hindi sulit yung results na napuproduce. Kasi yung ating ginawa ay out of desperation lang. Dahil very eager ka na makita mo na yung growth. Nagmamadali ka na. Gusto mo mamunga na kaagad. Hindi po pwede ganon. Kasi madidisappoint ka lang. Because of our eagerness and or desperation to grow, we end up doing wrong things. Mali tuloy yung ating nagagawa kasi nga sa desperado tayong makita yung paglago. We thought those things could make us grow. Yung mga bagay na yon na ginagawa natin, akala natin, yun ang magpapalago sa atin. But those things turned out to be stifling or hindrances or slowing down the growth. Yung akala natin na magpapabunga sa atin ng paglago, yun pa ang humadlang. At kung hindi man ito nahadlangan, pinapabagal niya tuloy ang paglago. Yung mabilisan na pag-fix sa sitwasyon ng ating ministry
Gusto natin mabilis masolusyonan dahil gusto natin may bunga kaagad. Ay, naranasan ko yan ng mga nasa unang panahon ako nung ako ay bago pa lang sa ministry. Gusto kong mabilis na makita ang resulta at dahil sa gusto mo nang makita ang resulta ay basta kung ano yung nakita mong nagresulta ng okay sa iba, gusto mo gayahin ka agad. Yung bang mabilis na gawain para mag-produce ng mabilis na quality fruits ay hindi pala effective. Ang pinaka-the best dyan is balance. Kailangan tayong maging balance. Halimbawa, sa ating physical body, meron kang iniinda. Sabi natin, marami kang gout. Sumasakit-sakit na yung mga joints mo. Minsan, dahil sa gusto nating matanggal kaagad yung mga dinaramdam natin na ito, ay kung ano-ano na ng ating naiisipang gawin, kung ano-ano ang ating ina-apply gawin, dahil sa gusto nating matanggal kaagad. Pero sa mga ginagawa natin ay mas lumalala pala. Ang susi dyan, actually, hindi siya mabilis, pero pinakamabilis ng paraan para maging okay ang iyong physical condition. Ang susi dyan para magkaroon ka ng maganda at maayos na physical condition is balance. Balik ka sa basic. Balik ka sa pagkakaroon ng balancing diet, balancing exercise, balance sa lahat, tamang oras ng pagtulog, tamang haba ng oras na pagtulog, tamang amount of water, plain water na iniinom, pagbawas sa mga unhealthy food. Pag ito ay gagawin mo, ibabalik mo unti-unti yung pagiging balanse physically, then isang araw ma-realize mo na wala na pala yung iniinda mo. Hindi na pala tumutoka yung mga sakit sa katawan mo. Kasi pag nabalanse mo talaga ang mga bagay-bagay physically, then magiging physically fit ka at malayo ka sa sakit. Nagkakasakit tayo, hindi lahat ay gawa ng Satanas, although ina-acknowledge or naniniwala tayo doon na may mga sakit gawa ng Satanas, pero kadalasan ang sakit ng tao hindi dahil kay Satanas, kundi dahil sa imbalance life or unhealthy lifestyle. Kasi imbalance nga kaya unhealthy. Ayan, sa ministry, ganun din. Hindi mo pwedeng bilisan na ayusin. Ibalik mo siya sa basic. Ibalik mo siya sa balancing klase ng Christian life, ministerial life. Yan ang susi para maging healthy ang ating ministry. Ibalik siya sa pagiging balance. Ayan, bago ko didiretsuhin yung pagiging balance, pupunta na ako kaagad doon sa mistakes that stops the growth of youth ministry. So ito yung mga mistakes na pumipigil sa paglago ng youth ministry natin or kahit anumang ministry yan. May connection ito. Number 1 mistake. More plans to take care of visitors or newcomers or guests rather than growing existing members. Mas marami kasi tayong plano na i-please yung mga magiging bisita sa Sunday or anumang event yon ng youth. Masyado tayong nakafocus sa pag-please sa mga unbelievers. Pero kakaunti yung ating panahong magplano kung papaano palaguhin ang spiritual life ng mga existing members.
napakalaking mistake yan. Talagang mapipigilan niya ang paglago ng youth ministry. Yung visitors, maaring one time lang yan sa isang taon. Pero bakit inuubos mo ang panahon mo sa kanya? Samantalang yung mga existing member, nandun sila every Sunday, kasama mo sila sa weekdays. So, bakit hindi mo i-focus na i-concentrate na sila ay i-lead sa deeper discipleship, deeper kind of discipleship? Plano na kayo ng plano. Paano nyo ipiplease yung mga magiging bisita sa Sunday or sa event ninyo ng weekdays? Pero hindi kayo nagpaplano. Paano matutulungan ang bawat isa na lumago? O paano mo maasahan na magkakaroon ng maraming youth sa church kung nakapokus lang kayo sa magiging bisita, sa mga iimbitahan? Importante yung mag-imbita. Kasi kung gusto mong dadami talaga ang attendance, ay mag-invite ka na mag-invite. Diyan mag-uumpisa, pero hindi doon magtatapos. Kung nagtapos ka doon, then, yan ay mistake. So, dapat alamin mo lahat, sino lahat ang mga young people's church. And then, sino ang mga naiiwan ng spiritual life. Para maihabol mo ang kanilang growth. Okay? So, hindi naman masama na magplano na i-please yung mga magiging bisita, pero nagiging masama tuloy kasi puro yun ang pinaplano. Hindi pinaplano yung paglago ng mga existing member. Ngayon, ano ba ang balancing youth ministry? No? Paano masasabing balance yung youth ministry? Okay, so una, natutunan ko kay Rick Warren, meron siyang tinuro sa church growth seminar. Meron siyang tinatawag na 5 dimensions of growth ng isang church. Ngayon, i-adapt natin yan sa youth ministry kasi parehas lang din yung sistema. Paano masasabi na balanse ang youth ministry? Kasi pag balanse, magpuproduce ng health. At kapag healthy, magpuproduce ng growth. Diba? So, una, masasabi mo na ang youth ministry ay malago because it is growing stronger. Growing stronger. Paano nag-grow stronger ang youth ministry? Okay? The youth ministry will grow stronger through worship. So pag nawala talaga yung worship, then the youth ministry will become weak. Kaya kailangan tutulungan mo yung mga youth na matuto sila to become a true worshiper. Kapag as individual and as a group. Kailangan sa group, kapag nag-gather kayo, there must be a quality worship. At syempre, mag-start sa'yo yan. Kasi paano mo maili-lead as a leader, as a youth leader, paano mo sila madadala sa isang lugar na hindi mo napupuntahan? So, paano mo sila madadala sa the Holy of Holies kung hindi ka pumupunta doon? Sabi nga ng Bible, he that dwells in the secret place. Hindi sinabing, he that visits in the secret place of God. Kung padalaw-dalaw ka lang, paano mo may expect yung mga followers mo, na mga youth, na mag-dwell sa Holy of Holies kung ikaw na leader nila, padalaw-dalaw ka lang? Diba? At paano magiging successful yung worship gathering
kung ikaw at sila ay hindi nila pinapractice sa kanilang buhay at sa kanilang bahay. So, kapag walang genuine worship, weak ang mga youth. So, the youth ministry will grow stronger through worship. So, yan ang una. Pangalawa, youth ministry will grow deeper through discipleship. Paano lalalim ang faith ng mga youth kung walang discipleship system, walang discipleship process, walang discipleship program, o walang discipleship activities? Siyempre, pag hindi lumalim yung mga youth, di madali silang mauga ng problema. Madali silang ma-deceive ng kalaban. So, kailangan silang mag-grow deeper. At nangyayari yon kapag may discipleship. Yan ang pangalawa para mabalanse ang youth ministry na mag-produce ng growth. Pangatlo, the youth ministry must grow warmer through fellowship. So, kailangan warm. Ibig sabihin yan ay yung pagmamahalan ng bawat isa bilang mga anak ng Diyos at bilang mga followers ni Jesus Christ. Kailangan mayroong tunay na pagmamahal. Ibig sabihin nito, hindi lang yung nagsasabing mahal ko ang kapatiran ko sa church ko, hindi, kundi ginagawa niya yung sinabi ng Bible about the one another commandments. One another commandments. Love one another. Forgive one another. Bear one another's burden. Pray for one another. Help one another. Be kind to one another. So, kailangan na isasagawa yon or natuturuan ang mga members na gawin yung one another commandments. Kasi pag ginagawa ito ng mga kabataan, then ang youth ministry ay nag-start na siyang mag-grow warmer. And the next is the youth ministry must grow broader. Kailangan maging broad siya through ministry. Ibig sabihin ng bawat isa ay natutulungan na ma-discover niya yung kanyang specific ministry. Yung kanyang spiritual place of service. Yung kanyang spiritual task. Kailangan natutulungan ng bawat isa na makapag-minister. Kasi pagka natuturuan, nasasanay ang bawat isa na mag-minister, then lumalawak ang gawain. Pag sinabing lumalawak ang gawain, dumarami yung natutulungan, dumadami yung nabibigyan ng serbisyo. Yan. Pag sinabi kong ministry, hindi yung mag-minister sila full-time, hindi. Kundi yung mga kabataan ay mabigyan ng specific task na nalilinya sa kanilang talento, nalilinya sa kanilang kakayahan, nalilinya sa kanilang passion, desire, interest, nalilinya sa abilidad nila. At kapag nangyayari yan sa bawat kabataan, then your youth ministry is growing broader. And then last is the youth ministry must grow larger. Malawak. Kasi mas maraming naaabot. Yung broader, mas maraming tao ang natutulungan, na bibigyan ng serbisyo. Pag sinabing larger, ibig sabihin dumadami ang naaabot ng gospel through evangelism.
So, tinan nyo, kapag ang youth ministry, mayroon siyang quality worship, quality discipleship, quality fellowship, quality ministry, quality evangelism, then the youth ministry is healthy. And because the youth ministry is healthy, that youth ministry will produce numerical growth. Quality will produce quantity. Spiritual growth, spiritual health, and growth will produce spiritual growth, or spiritual health will produce spiritual growth. So, paano mo nasusukat yung health ng isang tao? Siyempre, alamin mo blood pressure niya, blood sugar niya, depende sa mga dapat niyang ipa-check up, o pag magpa-general check up lang siya, then doon masasabi na siya ay healthy kung lahat ay good ang kanyang magiging record sa kanyang general check up. Yan, paano mo malalaman na ang youth ministry ay malago? Paano malalaman na siya ay healthy? Siyempre, i-check mo yung worship. I-check mo yung discipleship. I-check mo yung fellowship. I-check mo yung ministry and evangelism. Kasi yun ang sukatan kung paano mo malalaman yung kalusugan ng youth ministry. Okay. So, pagka binabalanse mo yung 5 na ito, then hindi mo bibigyan ng mas maraming panahon at mas maraming effort yung mga visitors ng masigit pa sa mga existing members. Babalansin mo yon. Okay? Kasi pag hindi mo binalanse yon, then hindi magiging healthy. The second mistake of youth in the youth ministry, or handling the youth ministry, prioritizing preaching at the pulpit over small group teaching. Prioritizing preaching at the pulpit over small group teaching. Ako mismo naging mistake ko yan. Ang aking focus lagi ay to preach doon sa pulpit. Target ko lagi. At dumating ako sa punto noon na ang pinakamalaga sa akin ay Sunday para mag-preach. Pero mistake yon. Kasi kung titignan mo ang Bible, mas marami silang panahon sa house to house kaysa sa temple. Mas marami silang panahon sa bahay for a small group gathering, small group Bible study, small group prayer meeting, kaysa sa large crowd doon sa temple. So, binabalance yan. Kasi doon sa preaching sa pulpit ay kasama yon sa quality worship. Doon sa quality worship service. Kasi hindi mo masasabing quality worship service kung ang preaching ng Word of God ay mahina. And then doon sa small group ay pagka maganda yung flow ng small group, yan ay quality discipleship at quality fellowship. Kasi sa small group talaga nagkakaroon ng tunay na fellowship. At saka doon nagkakaroon ng discipleship. Hindi tayo nadi-disciple sa pamamagitan ng pakikinig doon sa preaching ng isang speaker na nasa likuran ng pulpit. Hindi tayo nadi-disciple na. Ang discipleship nangyayari sa small group. And so, kapag pinrioritize natin ang mag-preach lang ng mag-preach, then that's a mistake. Kailangan mong bigyan ng panahon ang magturo sa small group at kailangan mong turuan ang mga growing youth members na maging able to facilitate a small group
gathering or small group fellowship. Dahil doon nagkakaroon ng discipleship. Ang mga kabataan kasi kailangan nila ng maalagaan. Kailangan nila ng pastol. At hindi yan nagagawa ng preaching. Pag nagpipreach ka sa kanila, hindi ka nagpapastor sa kanila. Pero pagka kinausap mo siya ng masinsinan at ginaguide mo na siya ng mga bagay na nasa Bible, tinatanong mo na siya sa kanyang mga kondisyon sa kasalukuyan, then you are pastoring. Magagawa mo ba yun sa preaching doon sa pulpit? Hindi, di ba? Yeah, so, kapag hindi nangyayari yun, then hindi niya mararamdaman na siya ay napapastoran. Ang pinaka-the best na preaching ay hindi yan nakakapagpastor. Hindi yan nakakapagpastol sa tao. Kahit gaano kaganda ng preaching, hindi yan nakakapastol. Only people can pastor people. Ang mga kabataan ay mas natututo sila kapag kasama sila sa small group study. Mas namomotivate sila. Lalo kung well-trained ang facilitator. Mamomotivate sila. Magbabasa sila mismo ng Biblia. So, hindi yan nangyayari sa pulpito. Kaya mistake na mag-concentrate tayo sa pagpipreach at pagtuturo sa pulpito. Now, get involved in a small group. Okay. Reach out. Mag-reach out ka. Mag-reach out ka sa mga existing youth members ninyo. Maraming paraan para mag-reach out sa kanila. Then another mistake, number 3 is discipleship is only part of church program. Discipleship is only a part of church program. It is not really part of daily life and long-term process. Discipleship is only part of church program. It is not really part of daily life and long-term process. Ano ba ang tingin nyo sa discipleship? Ito ba ay isang programa na okay, sa next month meron tayong event na ganito. Tapos discipleship na ang tawag natin doon. Magkakaroon ng event. So, na yung event na yun ay program ng church. Naka-program naka-calendar. Mag-i-event para masabing mayroong event that month, that year. Pero ang discipleship kasi, hindi siya program. Ang discipleship talaga is sinasapamuhay siya araw-araw. At ito ang ating task as youth leaders. Tuturuan natin sila, yung mga kabataan natin, tuturuan natin sila magkaroon ng lifestyle of worship, lifestyle of discipleship, lifestyle of fellowship, lifestyle of ministry, and lifestyle of evangelism. Tuturuan natin sila na magkaroon ng lifestyle ng Christian life. At hindi yan mangyayari ng isang buwan o hanggang isang taon. It's a long-term process. So ano bang tingin mo sa discipleship? Na-accomplish lang ba ito ng 3 days and 3 nights? Encounter? Hindi. Kasi it is a daily lifestyle and it is a long-term process. Basta't
hanggat hindi nangyayari sa believer na nagkaroon siya ng lifestyle, daily of worship, daily lifestyle of worship, fellowship, discipleship, ministry, evangelism, hanggat hindi nangyayari sa kanya yon, nagkaroon siya ng daily lifestyle sa 5 na yon, then hindi siya quality disciple. Hindi pa siya nadi-disciple. So, be willing to commit yourself until when? Until Jesus returns. Okay, hanggat hindi pa dumarating si Jesus Christ, then diretso ang 5 ito na dapat ginagawa. Worship, fellowship, discipleship, ministry, evangelism. Kailangan itong ginagawa. Sinabing discipleship, kasama dyan yung individual mong pagsasearch ng Word of God at individual mong pagkakaroon ng devotion sa Lord. Communing with God. Then, number 4 mistake. Number 4 mistake is providing more preparation for the event than how to care for and grow new attendees. Nasubukan namin yan na sobrang effort ang ginawa ng mga youth leaders namin as preparation for the coming event. Dahil yearly, mayroon kami mga talagang sinusunod na event. Pero ngayon, hindi na namin nasusunod yun. Dahil, syempre, naapektuhan din ng pandemic. From January to December, nakaabang na yan. Nakaabang na yung mga gagawin namin. February, mayroon kaming ano ba yung event namin ng February? The Love Empire concert. And that is for youth only. Sinasabayan namin yung Valentine's Day, hindi dahil sa sinicelebrate namin yung Valentine's Day, kundi yun yung time na ang mga youth ay madaling mahikayat when it comes to Hearts Day. Kaya sinasabayan namin yon for the purpose of fellowship and evangelism. Then, pagdating ng summer, meron kaming youth camp. Meron kaming kids leadership training. Nakaabang na yan. Then, pagdating ng June, nag-start ang klase, meron kaming teenage fun. Nagre-reach out ito ng mga estudyante sa junior high at senior high. Then, pagdating ng rainy season, meron kaming nagbibigay kami ng mga relief goods, mga ganon. Then, medical mission, mga ganon. Pagdating ng November, may event ulit ng mga young people. Ng November 1, hindi dahil para i-celebrate yung Halloween na yan, kundi ini-invite rin lang sila sa mga event, Halloween party. So, bakit hindi na lang kami gumawa ng event at doon namin sila i-invite? Mayroon kaming tinatawag na Holy Ghost Night. Then, kung ano-ano pa na mga youth events. So, ang mga events na ito nung una ay nakafocus ang lahat ng leaders doon sa pag-prepare ng event at napaka-successful ng mga event na ito. I mean, every event is very successful na pinangungunahan ng mga youth leaders namin at kahit hindi na akong makialam sa kanilang mga preparation ay
nagagawa nilang matagumpay ang bawat event. Pero dumating sa punto na doon lang sila nakafocus sa success ng event. Kakaunti ang nagpaplano kung ano ang gagawin sa mga newcomers na a-attend sa mga event na yon. It's a mistake. Malaking mistake namin yon dati na nakafocus sa event pero hindi nakafocus sa mga pag-follow up doon sa mga magiging bisita sa mga event na yon. So make sure na ang plano ninyo ay, halimbawa nagpaplano kayo ng evangelistic crusade, huwag lang kayong magplano ng tagumpay ng crusade para lang mayroon kayong maipost sa Facebook na kayo nag-crusade. Sa totoo lang, ang dami nagpo-post sa Facebook na sila'y nagre-reach out, pero pagkatapos nilang maipost sa Facebook, akala nila tapos na ang kanilang trabaho. Hindi. Medyo matagalang gawain ang pag-follow up at pagtulong sa mga newcomers to grow in Christ. Pinagpaplanuhan ito kasi matagal na gawain ito. Kayo mismo, masasabi niyo sa sarili ninyo, nahirapan ng mga angels ninyo para sumuporta, sumubaybay sa pagiging disciple ninyo. Marami kayong pinahirapan ng mga disciplers kasi hindi kayo sumusunod dati sa mga unang nagdi-disciple sa inyo. So marami tayong pinahirapan ng mga lingkod ng Diyos. Ang mga iba, tinataguan natin sila noon. Ang mga iba, pinahiya natin sila. So, nasasabi niyo sa sarili ninyo na ang discipleship making ay it takes time. So, sana maintindihan din niyo yun. Na yung mga dinidisciple ninyo, it takes time para ma-disciple sila. Wag niyong persahin ang mga tao, ang mga kabataan. Dahil hindi mo trabaho yan. Ang trabaho mo, give the word, give love, follow the direction of the Holy Spirit, and rely on Him. Na yung mga hindi mo kayang gawin, siya na ang gagawa. And rely on the power of the Word of God that can change people. Yan ang trabaho mo. Huwag mong trabahuin yung trabaho ng banal na Espiritu dahil hindi mo kaya. So, pagplanuhan mo yon, pagplanuhan ninyo yon, kung paano nyo aalagaan yung mga magiging bisita sa event na ginawa ninyo. Huwag kayong mag-concert na para lang mayroon kayong maipakita sa ibang tao na nagko-concert kayo. Hindi, plano ninyo. Paano yung mga bago na ma-invite? Paano yung mga bago na mapapadalo sa concert na ito? Ano ang next move ninyo para sa kanila? Napakatagumpay ng concert pero walang plano para mag-follow up. So, mistake yon. Another mistake is always looking for skilled leaders instead of training the youth. Naging mistake din namin. Hindi naman lagi. Kundi may mga times lang na dahil sa talented, skilled, maabilidad yung mga kabataan, ay gusto natin kaagad silang bigyan ng specific position sa church, specific task sa church, nang hindi pa talaga namumold yung character. At kalaunan ay nag-create tuloy ng problema sa youth ministry natin. For example, ay sa music.
Maaring ang bagong bisita ninyo ay magaling maggitara at napansin ng kabataan na ito na walang gitarista pero may gitara sa church. Then dahil sa magaling siya, then maaring ikaw ay matukso na siya ay gawing gitarista kaagad at pagtugtugin kaagad kahit na hindi pa namumold yung character niya. Kung malit pa lang yung church, ay maaring isabay mo. Isabay mo siyang bigyan ng test and at the same time ay tutukan mo siya sa discipleship. Kagaya ng ginawa ko sa isang kapatiran sa church na na-invite siya sa church ng isang kabataan at siya ay marunong sa music at nung siya ay aking kinausap ay sa mga susunod na Sunday ay pinagtugtog ko na siya pero inalalayan ko na siya sa discipleship. At maganda naman yung naging epekto. So, ganun dapat. Pero kung malaki na yung church, no? Kung malaki na, malago na yung church, hindi ka pwedeng basta magtiwala lang sa kakayahan nila. Kasi sisirain niya ang church. Yung mga skilled na mga unbelievers na na-invite sa church tapos na-convert, naging believer. Ang mga ito ay unbelievers pa yung kanilang mindset. Hindi pa nare-renew ang kanilang isip ng Word of God kasi hindi pa nga sila dumadaan sa discipleship making. Pero dahil minsan ay hinahabol natin yung kanyang pagkahusay, pagkamarunong, pagkagaling, yung kanyang kagalingan, kanyang kahusayan, karunungan, hinahabol natin yon, ay gusto natin silang bigyan kaagad ng trabaho sa church. Or dahil sa walang mga skilled sa mga young people na nasa church ninyo, ang iniisip mo ay maghanap ng mga gifted young people at minsan may makapasyal sa inyo kahit na member na siya ng ibang church. Dahil nasa kanya yung kailangan ninyo, ay baka matukso ka na siya ay i-convince na sa church nyo na attend. Maraming ganon. Maraming naghahanap ng punong kahoy na may bunga na itatransplant lang nila. Ayaw nilang magtanim ng binhi. Diyan nga sa Rema, di ba, nangyari na may mga nag-transplant ng mga puno na may bunga na. Ayaw nilang magtanim ng mag-uumpisa sa buto. Bakit hindi umpisahan sa pagtatanim ng buto? Mas maganda yung ikaw nagtanim. Aanihin mo yung sarili mo itanim. Kung meron ka mang inani, ay praise God na hindi mo itinanim, praise God. Pero mas maganda yung aanihin mo yung ikaw mismo nagtanim. At it takes time ang mag-ani. Minsan naiinip ka, gusto mo, ay anihin na lang yung mga may bunga na. Kukuha ng member sa ibang church para meron kang magamit sa church ninyo. Nanakawin mo yung gitarista nila para magkaroon kayo ng gitarista. Pag ganito lang yung style natin sa youth ministry, ay mapipigilan ang paglago ng youth ministry. Dahil sa tuwing nagpapasok ka sa youth ministry ng mga talagang skilled but lack of attitude, lack of good attitude, lack of good manner, ay makakaproblema sa youth ministry. Then last na mistake ay trying to get parental support instead of gaining their trust first. Okay, yan ay isang mistake din namin dati na gusto namin mag-participate kaagad yung mga magulang. Gusto namin yung mga magulang ay mapa-attend na rin sa church. Pero mali pala na pilitin na mag-participate yung mga magulang. Mali pala pag yun ang unahin. Pero pag ang unahin natin ay kunin muna yung tiwala ng mga magulang
ay hindi mahihirapan na sila mapa-attend kasi pag nakuha mo na yung kanilang tiwala, ipagkakatiwala nila ang kanilang anak sa inyo. Yung mga hinahandalan ninyong youth na pinagbabawalan sila ng kanilang magulang na pumunta sa mga activities ninyo. Dahil sa hindi nyo pa nakukuha yung tiwala ng kanilang mga magulang. Pero gusto nyo mag-participate yung kanilang magulang. Gusto nyo ng mga magulang nila, maunawaan nila yung ginagawa ng kanilang anak na uma-attend sa church niya. Pero hindi mangyayari yon hanggat hindi niyo nakuha yung tiwala ng mga magulang. So maraming paraan para makuha natin yung tiwala ng mga magulang. Siyempre, isang paraan dyan ay puntahan mo sa bahay nila. Ipaalam mo yung anak niya na may pupuntahan kayo. At isa sa mga paraan ay sabihin mo doon sa magulang na iingatan mo yung anak niya. Pero hindi yung sobra-sobrang pag-iingat ha. Kasi pag sobra-sobrang pag-iingat na yan, ay I care for you na yan. At pag nangyari yan, ay makaka-apekto. Hindi mo basta-basta makukuha yung tiwala niya pagka I care for you ang iyong ang iyong ginagawa doon sa mga anak nila. So, habang kinukuha mo ang tiwala ng mga magulang, sakripisyo, kailangan magsakripisyo. Kailangan mo silang bigyan ng panahon at kailangan mong patunayan ang sarili mo. It takes time. It takes time para makuha ang tiwala ng mga magulang. Pero once na nakuha mo, worth it. No? Kagaya ng mga naranasan ko sa mga kabataan na hindi pa talaga ako kilala ng kanilang mga magulang, ay hindi nila masyadong maipagkatiwala ang kanilang anak. Pero ako napapa-praise God na ako. Minsan, pag may mga kabataan na hindi pa nila ako, o yung magulang ng mga kabataan na hindi pa nila ako personal nakakilala, pero once na nagpaalam yung mga kabataan na ito, napupunta sila sa bahay ni pastor, ay pinapayagan sila. Minsan merong prayer meeting ata dito or fellowship lang ng mga kabataan. Ay merong isang babae na taga kabilang barangay, no, na gustong matulog dito. At hindi ako kilala ng kanyang mga magulang. Nagpaalam siya, pinayagan. Pero pumunta dito yung mag-asawa. Inalam kung dito nga pumunta yung kanilang dalaga. Inalam lang nila kung dito talaga. So, ako, hinarap ko sila. Hinarap ko yung magulang. At sabi ko sa kanila, Kuya, ate, wag po kayong mag-alala. Kung dito po pumunta yung anak ninyo, ay wala pong mangyayaring masama sa kanya dito. Ay, salamat po. Pinayagan na po namin siya at inalam lang namin kung talagang dito siya nagpunta. So ako ay natutuwa pag may mga ganon na hindi pa nila ako kilala personal, ay pinapayagan yung kanilang mga anak na pumunta dito o sumama sa mga event. Sa katunayan, may mga leaders na kami, na mga youth na pinagkatiwala na ng kanilang magulang dito, pero hindi ko pa kilala ng personal yung kanilang mga magulang. Ayan. Meron ding mga kabataan na although hindi pa siya totally changed, no, pero nakikita sa kanya na at least kahit paano may pagbabago. At dati pagka siya ay kasama namin, ay hinahanap siya ng magulang, and then dumating yung time na yung magulang, sila na mismo ang nag-active sa church. Nalampasan na nga yung mga anak ng mga magulang na ito. So, may mga ganon. So, ang pinaka-point ko pa rin ay
isang mistake sa youth ministry na pinupuntirya mo na mag-participate yung magulang nila, tinatarget mo yung magulang nila, pero hindi mo kinukuha yung tiwala nila. Mapagkakatiwalaan ka ba talaga? Tanong ko sa sarili mo, no? Tanong ko sa iyo, ikaw ba talaga mapagkakatiwalaan ng mga magulang? Kung ikaw ay lalaki, maipagkakatiwala ba ng mga magulang ang kanilang dalaga sa iyo? Sa mga babae, sigurado ba kayo na hindi mapo-fall sa inyo yung mga lalaki? Mapagkakatiwalaan ba kayo sa kanilang mga binata? So kasi isang pagkakamali lang, no, isang pagkakamali ng mga kabataan ay malaking problema. So buti na lang na ang mga nangyayari sa amin dito na halimbawa yung mga nagkaroon ng or sabihin natin nabuntis na gano'n, ay pag may ganun nangyayari sa amin, ay salamat naman sa Lord at hindi sila talaga both members of church. No? It's either unbeliever yung isa or members of church ng iba yung isa. So, praise God at gano'n dito na walang yung sila dito mismo na magkakasama sa church ay nagbubuntisan, ay wala yung gano'n. Sa music ministry, yung magkakasama sa music team nagbubuntisan, wala namang ganon sa amin dito. Kung meron man kayong narinig na nabuntis or nakabuntis, ay hindi sila both member dito sa church. Unbeliever yung isa or member sa ibang church yung isa. Or kaka-invite lang ng jowa niya dito sa church. So, hindi pa talaga siya na-equip or nag-grow dahil kaka-invite lang sa kanila. So, pag nag-grow naman yun, ay hindi siya basta-basta na mahuhulog sa ganon. So, napaka-importante na kukunin ninyo yung tiwala ng magulang. Lumampas na pala tayo sa oras. So, itutuloy na lang natin sa susunod na meeting. Again, you're blessed.